Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, mainit-init pang balita. Senator Bato de la Rosa, meron na raw pong arrest warrant galing sa ICC at ang nagbalita po niyan, walang iba kundi si Ombudsman Boying Remulla. Isa yan sa mga nakakapagtaka na bakit si Boying Remulla ang nag-a-announce na meron nang arrest warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa, na dapat ang nag-a-announce niyan either yung spokesperson ng ICC o yung Department of Justice, na sila dapat yung mas may kapangyarihan o yung authorized na mag-announce. Pero bakit si Boying Remulla ang nag-a-announce na merong warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa? So ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Hindi pumasok sa Senado kahapon si Senador Bato de la Rosa. Kasunod yan ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na raw ang International Criminal Court para sa dating PNP chief. May unang balita si Bob Gonzales. Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Nuknukan talaga ng yabang to si Boying Remulla, no? Well, dahil siyempre, panahon nila, sila yung nakaupo, sila yung mas may access. Kumbaga sila yung pinaka-dominant ngayon, sila yung powerhouse. Kaya lahat ng mga oposisyon, lahat ng hindi pabor o hindi masyadong sumasang-ayon dito kay Bongbong Marcos, talagang mga underdog. So talagang kakayan-kayanin lang sila ngayon ng administrasyon dahil sila yung nasa pwesto. Pero isa nakakapagtaka dyan, di ba? Bakit ang lakas ng loob nito ni Boying Remulla na siya yung mag-announce na merong arrest warrant na itong si Senator Bato de la Rosa, at bakit nandun sa cellphone niya? So walang pinagkaiba yan nung panahon na inaresto si Pangulong Duterte. Diba? Wala silang maipakitang warrant of arrest na physical. Ang tanging hawak lang nila yung digital copy lang na galing sa ICC. Kaya hindi rin ma-ICC itong si Senator Bato de la Rosa na wag munang magpakita on public, kasi alam niya na itong administrasyon ni Bongbong Marcos, especially itong si Boying Remulla, mga tuso to, mga mga tawag dito, yung patalikod kung dumali, na hindi ito mapagkakatiwalaan. Kaya tama lang yung ginawa ni Senator Bato de la Rosa na wag muna siyang magpakita on public. Kahit na sabihin natin na naglabas na ng guidelines yung Supreme Court kung paano i-extradite o paano ipatatapon yung isang tao papunta sa ibang bansa kapag ito ay may kinakaharap na kaso international. Hindi kagaya nung ginawa kay Pangulong Duterte, talagang puwersahan. Dahil nga wala pang malinaw na guidelines, ang nag-interpret ng guidelines sa pagpapa-extradite ng isang Pilipino ay ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pangunguna nito ni Boying Remulla. Kaya hindi nagpapakampante rito si Senator Bato de la Rosa dahil marumi maglaro itong si Boying Remulla at malakas mamulitika. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Sa sesyon ng Senado, absent si De La Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes. Yun lang yung mga nabanggit ko ng mga positioning namin. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating arestuhin yung senador. Hindi ko ipapayag. Pero sir, yun hindi Kahit matter of sino pa yun. Kung pipiliin daw ni De La Rosa Pero kung pakikinggan mo yung sinabi rito ni Senator Tito Soto, ang sarap pakinggan na hindi nga niya pa-aresto.
itong si Bato de la Rosa kapag nasa loob siya ng premises ng Senado, lalo na kung merong session. Pero dun sa dulo ng kanyang interview, once daw na nasa labas ng Senado itong si Bato de la Rosa, wala na siya magagawa. So, off-limit siya. So, dun lang yung kapangyarihan niya sa loob ng Senado. Pero pagdating sa labas, wala nang maibibigay na tulong itong yung Senate President Tito Soto. Pagdating, pag inaresto na si Bato de la Rosa sa labas ng Senado. So, talagang magiging maingat talaga. Hindi natin mahanod si Senator Bato de la Rosa, dating pulis to. So, mag-iingat to. Hindi to basta-basta gagalaw na pwede niyang ikahuli. So, pwede niyang gayahin dito yung diskarte ni Ping Lacson na nagtago nung siya binabaan ng warrant of arrest. Pero ang pagkakaiba nga lang kasi yung time ni Ping Lacson, hindi pa masyadong, walang hindi masyadong nakadepende do sa International Criminal Court. So, kumbaga, nasa local court lang yung kaso ni Ping Lacson. Unlike dito kay Senator Bato de la Rosa, ipinagkakalulo talaga ni Bongbong Marcos yung kapwa niya Pilipino. Kaya hindi siya nagpapakampante rito na posible magtago itong si Senator Bato de la Rosa. At magpakita lang to via Zoom lang siguro kung atin siya ng mga session. Sa Zoom meeting na lang. Siyempre, mahirap nga naman kung mahuli siya. Dalawa na sila ni Pangulong Duterte ang nasa ibang bansa. At lalong hihina ngayon yung mababawasan yung kaalyado ng mga Duterte kung mawawala itong si Bato de la Rosa. Ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alinsunod sa konstitusyon ay limitado lang ito. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Tsaka sa tingin ko hindi naman matigas ang mukha ni Senator Bato de la Rosa. Oo, matigas siya dahil bato. Pero hindi naman siguro kasing tigas ng mukha niya si Trillanes na ginawang hotel yung Senado. Diba? Kung maaalala nyo nung aarestuhin na si Trillanes, diba? So ang tagal niyang ginawang hotel yung Senado. Expenses lahat yun ng taong bayan dahil yung ibinabayad sa mga, siyempre pailaw doon, nga namang hindi mag-aircon si Trillanes. So, ang nagbabayad yung taong bayan. So, siguro naman, naisip din ni Bato de la Rosa yun. At the same time, baka doon pa siya madali. Dahil nga yung pronouncement din kasi ni Tito Soto na may din magkapakatiwala. Dahil kaalyado nga rin ni Bongbong Marcos itong si Tito Soto. Kahit itong si Ping Lacson, kahit na parehas silang PNP chief, siyempre, iba pa rin yung pinaglilingkuran nila ngayon. So, ang loyalty nila ngayon, nasa presidente, wala sa taong bayan. Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman. Then, let him have his day in court. Kasi pag dito, magkaka-tension pa tayo eh. Diba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag ni Cayetano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si De La Rosa. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Paglilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Sakaling meron daw warrant ay susunod nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsi raw kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kino-question sa Supreme Court.
Kasunod yan ng pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng Korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations, and in fact, reciprocity and comity. Ito ang unang balita. Yan yung nakakatakot ngayon sa administrasyon, sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, na hindi tayo sovereign country na nakadepende or parang utos-utusan lang ng ibang bansa. Dahil kahit mag-request, sabi nga 'di ba, sang DOJ, kapag ni-request ng ICC na kailangan nila makuha yung isang tao, mas gusto nila i-surrender na lang yung kanilang kababayan kaysa dumaan sa extradition. Kasi nga naman, sa extradition, pagkakaroon pa ng hearing yan, unlike sa surrender, bibit-bitin, gaya nung ginawa kay Pangulong Duterte. So wala nang due process na kailangan diyan. Bibit-bitin na lang yan, sabi nga ni di ba, ni General Torre. 2-star na ako na bibit-bit yan kay Duterte. So ganoon ang gagawin dito kay Bato de la Rosa. Hindi nila papayagan na dumaan pa ng extradition case o extradition na hearing o process itong si Bato de la Rosa. Mas gugustuhin na lang nila na isurrender na lang si Bato de la Rosa para wala nang mahabang, kumbaga wala nang cheche boreche. So, ganyan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. At ang isa pa nakakapagtaka, di ba, sabi ko nga sa inyo, ang DOJ walang alam na merong dumating o kung totoo man merong warrant of arrest itong si yung ICC para kay Bato de la Rosa. Pero bakit si Boying Rimulya meron siyang hawak na warrant of arrest? So, kanino nanggaling? Kasi kahit yung ICC, inano nila na kung parang pinasisinungalingan nila na wala pang inilalabas na official na warrant of arrest, kasi dun sa sinabi nung kanilang spokesperson na nasa official channel or website lang nila makikita kung talagang may warrant of arrest ng isang tao. Pero nangyari na yan nung panahon ni Pangulong Duterte na wala silang inilalabas na warrant of arrest, pero meron nang naibigay kay Bongbong Marcos, 'di ba? So posible rin talaga na may hawak itong si Boying Rimulya na hindi lang ibinigay dito sa DOJ. So para magmukhang bida uli itong si Boying Rimulya, siya na lang ang humawak ng warrant of arrest. Pero hindi naman siya DOJ secretary ni. Ombudsman na siya, iba na yung kumbaga iba na yung hawak niyang departamento, which is meron siyang kumbaga naka-separate siya, separate body na siya na hindi niya tungkulin na mag-announce o magpa-aresto ng may warrant of arrest galing sa ibang bansa. Ang pinaka main duty niya is mag-imbestiga sa mga kawani ng gobyerno na mayroong ginawang hindi maganda o kasalanan, kamalian sa gobyerno mismo natin. So, posible kaya itong si Boying Rimulya, siya rin yung kumukumpas dito sa DOJ. Kasi ang DOJ hanggang ngayon, OIC lang yung nakaupong secretary. So, wala talagang secretary pang napipili o inilalagay si Bongbong Marcos, kundi OIC lang. So, posible kaya na dalawa yung trabaho na hinahawakan dito ni Boying Rimulya, pero wala lang sa papel na nakasulat. Kasi hindi pwede sa gobyerno yun na ikaw na yung may hawak ng DOJ, ikaw pa yung hawak ng ombudsman. So, pero posible na internal lang yan, usapan itong si Bongbong Marcos tsaka itong si Boying Rimulya na huwag ka maglalagay ng sekretary ng DOJ dahil ako pa rin yung kukumpas dyan. Dahil ako tandaan nyo, galing dyan si Boying Rimulya. So, alam niya kung ano yung mga kasong nakapending sa DOJ at hawak din niya yung ombudsman. So, pwede niyan laruin yung mga kaso dyan. At ito na nangyayari ngayon. So, ipadadampot na nila si Bato de la Rosa. So, possible, hindi magpasko itong si Bato de la Rosa at masamahan niya si Pangulong Duterte doon sa dahig. Dahil alam naman natin, breaking the law
Yan ang ginagawa, hindi breaking the law, bending the law. Yan ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa pangunguna nito ni Boying Remulla. So abangan natin kung ano mangyayari ngayon sa kapalaran ng mga Duterte allies kasi ang susunod dyan malamang si Senator Bongo. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.